Pinabili lang daw ng suka kayong mga kandidato ni PRRD. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Wala pong puwang ang negative campaigning. Kinakailangan dito pag-usapan natin yung mga importante at mahalagang usaping panlipunan, hindi yung panggagaslight. Yan ang ating pag-usapan. Inflation, corruption, unemployment, underemployment, criminality, droga. Yan ang pag-usapan natin. Laganap ang droga. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Napakarami hong sinabi kahapon, huwag po nating kalimutan yung sinasabing may dugo sa kamay. 200 inosenteng Pilipino patay last year diyan sa Bicol, nalunod. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ang flood control funds. Binida rin ho nila ito noong huling SONA 2024, yung sinasabi nilang Railway Renaissance. Binida po nila yan na lalawak ang riles ng tren sa Pilipinas. Isang malaking pangbubudol. 26,000 daily passengers dislocated. 300 employees ng PNR na-terminate. Wala na po silang trabaho ngayon. At yung mga manggagawa dyan sa Tutuban, wala po silang gawin maghapon kundi magkwentuhan. Hindi po nila kasalanan. Wala po silang gagawin. Wala na pong biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. At wala na rin pong biyahe mula Calamba hanggang Bicol. Bakit? Wala hong tren eh. Iniwan ng mga incompetent officials ng PNR yung tren dyan sa Tutuban. Ito po ang mga paksa na dapat nating pag-usapan ngayong kampanya. Hindi yung kung ano-anong name calling at pangungutya na ginagawa nung leader, nung katunggaling, nung partido ng administrasyon. Pinabili lang daw ng suka kayong mga kandidato ni PRRD, si Carlito Salinas. Alam mo ninyo, pagka-kampanya, ako'y nagpatakbo ng isang matagumpay na kampanya noong 2022. Alam mo nyo, sa kampanya, dapat mong ikwento at dapat mong ilahad sa sambayan ng Pilipino kung bakit ka dapat nilang pahiramin ng kanilang tiwala. Kung bakit kanila dapat pahiramin ng kanilang sagradong mandato. Sa estado ko, ngayon po tayo formal at official na kandidato, ito yung akin pong inilalahad sa inyo. Bakit ako naririto? Bakit ako tumugon sa hamon na maging tunay at maisog na oposisyon? Wala pong puwang ang negative campaigning. Kinakailangan dito pag-usapan natin yung mga importante at mahalagang usaping panlipunan, hindi yung panggagaslight, hindi yung changing the narrative. Pag-usapan natin, 200 inosenteng Pilipino patay. Hindi negative campaigning yan. Factual yan. Bakit namatay? Kinurakot kasi yung pondo para dyan sa flood control programs. Iyan ang pag-usapan natin. Pag-usapan din natin, mas marami hubang nabibili ang inyong 1,000 piso ngayon. Ngayong araw na to, ngayong mga kapanahunan na to, mas marami hubang nabibili ang 1,000 piso ninyo kumpara sa halaga ng 1,000 piso ninyo nung nakaraang 2 taon? Tingnan po nyo, pag-isipan ninyo. Yan ang ating pag-usapan. Inflation, corruption, unemployment, underemployment, criminality, droga. Yan ang pag-usapan natin. Laganap ang droga. Pag-usapan natin yan, higit po bang mas marami kayong napapamili sa inyong 1,000 piso ngayon kumpara sa dami ng inyong napapamili sa halagang 1,000 nung nakaraang taon? Palalimin pa ho natin, mas marami hubang nabibili ang 1,000 piso ninyo kung iahambing sa halagang 1,000 nung panahon na ang Pangulo ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ho ang usapin, ang ekonomiya. Nasaan ang ating ekonomiya ngayon? Kaya nga itong budget mahalaga because
the alpha and the omega of the corruption in our country ay nagmumula dito sa taunang budget. Kaya bilang senador ninyo, pakababantayan natin yan. Babantayan natin taon-taon kung paano pinapasa yung budget. Hindi na lulusot yung mga blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Masyadong makapangyarihan. Wala naman dapat yan sa cycle ng pagpasa ng budget. At eto nga ho, pati yung kopya ng enrolled bill, wala silang maipakita. Itinuro tayo dyan sa archive section, ang nakita natin, blanco, pati pirma ng Senate President. Blanco, pati yung pirma ng House Speaker. Blanco, yung pirma ng Senate Secretary. Blanco, yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Blanco, pati yung pirma ng Pangulo. So makikita natin, merong makating kamay na nakialam at naglagay ng halaga dito sa mga patlang. Huwag ko kayo mag-alala sapagkat tayo po ay nag-file ng motion diyan po sa Korte Suprema na subpinahan na, ipalabas na yung kopya ng enrolled bill bago na naman magkaroon ng milagro, himala o magic diyan sa mababang kapulungan. Sana ay ilabas na ng Korte Suprema yung subpina, ipag-utos na nila, ilabas yung original copy ng enrolled bill, ilabas yung kopya ng General Appropriations Bill at ihambing natin ito dito sa final, official, approved, signed, ratified, and filed Bicameral Conference Committee report kung saan nagpapakita 28 items blanco. Ang total na halaga ay 241 billion pesos. Yan ang tunay na usapin. Huwag po tayong papayag magpa-gaslight. Singilin natin ang Bongbong Marcos administration sa napakarami nilang kurakot at korupsyon. KX2 per 0012. Hello, Attorney Vic, malakas ka dito sa UAE. Salamat po. At kami na bahala dito for you winning as our senator. Sana ho ay tulungan din ninyo ako na ikampanya sa inyong pamilya at sa mga kababayan saan man panig ng mundo. Kay Yanchu, hindi kami bibitaw ng pamilya ko sa iyo, Attorney Vic. I claim it at mananalo kayo. Maraming salamat at kasama po natin ang tinatawag nating certified, approved at Duterte senatorial candidates. Yun po ang ating pag-usapan. So, yun nga ho, meron pa tayong isang, eto mahalaga po ito yung ating mga kababayan sa Bicol at yung sumasakay dyan sa tinatawag nating PNR, yung Philippine National Railways. Mahalaga po ito dahil kung napapansin po ng ating mga kaibigan dyan sa Divisoria, dyan sa Tutuban, matamlay na po ang hanap buhay dyan. Malungkot, walang ganong activity. Bakit? Pinatay po nila yung linya eh. Yung Tutuban papuntang Kalamba, pinatay po yan ng PNR. Dahil daw po gagawin nila yung riles. Huwag po kayong maniwala doon. At ang may kagagawan po niyan, yung mga incompetent officials ang ating riles. Wala na po sila ngayon dyan. Yung isa ay nandyan na sa PCO, dalawa po na sa PCO na. Dalawa na sa PCO, yung isa nagretiro. Dahil pumuputok na po itong issue, yung incompetence dito sa riles. Alam mo ninyo, itong tinatawag na binida rin ho nila ito eh. Noong huling SONA 2024, yung sinasabi nilang Railway Renaissance. Binida po nila yan na lalawak ang riles ng tren sa Pilipinas. Isang malaking pangbubudol. Tingnan po ninyo, wag po kayong lumayo. Yung mga kababayan natin na nagsusumbong sa akin dyan sa Tutuban area, dyan sa Divisoria, matamlay na po ang hanap buhay dyan dahil pinatay po ng incompetent PNR officials under DOTR yung biyahe mula Tutuban hanggang Kalamba. Ang ginawa po nila, yung mga bagon, yung mga tren, iniwan po sa Tutuban. Nandyan, nakapark lang. Inaalikabukan, araw-araw siguro pinupunasan. Kahit pupunasan nyo yan, kahit isang alikabok walang dumapo dyan, masisira po yan. Dahil yan po ay dapat pinatatakbo. Yung mga rolling stocks dapat po yan, pinatatakbo ginagamit. Kakalawangin po yan. Magmamalfunction po yan. Ganito ginawa nila mga kababayan. Mahalaga ito. Dahil dito makikita nyo, binubudol tayo. Hindi ho totoong gusto nilang palawakin ang ating sistema ng riles. Hindi po.
Yung Railway Renaissance na sinasabi ni Bongbong Marcos, kabulaanan po yun. Isang malaking pambubudol. Tingnan po niyo yung ginawa nila. Yung Riles po, yung takbo po ng Tutuban to Calamba, natigil na po iyan. Sapagkat tinanggal po binaklas ng PNR yung mga Riles. Dahil nga raw po, aayusin daw po nila at gagawing elevated track. Yung nakaangat po, yung parang MRT na hindi na po tumatakbo at grade o sa kalsada. Mainam po yun, maganda po yun dapat. Kasi nga, maiiwasan na ho yung pag may intersection, bumababa ho yung bamboo pag tumatawid yung tren. Iwas disgrasya at higit po magiging efficient yung oras ng biyahe. Subalit, mali po yung ginawa ng PNR. Hindi po nila itinulak o inilipat muna yung mga bagon at yung tren mula Tutuban hanggang Calamba. Ang ginawa po nila, winasak nila yung Riles, tanggal yung Riles. Pero hindi nila pinatakbo yung tren, yung mga bagon, iniwan po nila sa Tutuban. O di ngayon, wala nga yung bagon doon sa Calamba. Wala na pong tatakbo. Ang racket po yan, corruption po yan. Pinakamadali, dapat pinush forward mo. Pinatakbo mo yung mga tren at yung mga bagon, linipat mo. Mula Tutuban, finorward mo doon, papuntang Calamba, para tuloy pa rin yung biyaheng Calamba to Bicol. Wala na pong bumabiyahe ngayon. At nawalan po ang gobyerno, may notes po ako rito, research din po ng ating team ito. Yung biyahe po ng PNR ng Tutuban to Calamba, kumikita po ang gobyerno rito ng 23 million pesos monthly, more or less. 23 million ang tumatakbo po ito ha. At hindi po dapat ito hininto. Dahil nga po incompetent yung mga PNR officials nung panahon na ito'y binaklas at pinatigil, wala na po ngayong biyaheng Tutuban to Calamba sapagkat sinira po nila yung Riles. At sa pagsisira nila ng Riles, hindi po nila linipat yung mga tren at yung mga bagon mula Tutuban hanggang Calamba. Ano ngayon ang resulta? Wala na rin pong biyahe mula Calamba papuntang Bicol. Ang natira na lamang ho ay yung biyahe na nasaan na yung biyaheng para hindi po tayo magkamali ng report sa inyo. Ang natira pong biyahe na lamang ay ang Legazpi. Natigil po kasi yung yung North-South Commuter Railway. Tinigil po nila yung Tutuban to Calamba at nawalan po ang gobyerno ng 23 million pesos monthly kita. At dahil nga po tinigil yung biyahe ng PNR papunta sa South, tinanggal po nila lahat ng Riles nang hindi linilipat yung mga tren at yung mga bagon. Kaya apektado po ang 26,000 daily passengers. Saan mo ngayon isasakay itong dislocated, displaced 26,000 passengers? Hindi ho ba kayo nagtataka? Higit na lumalala ang ating traffic. Hindi po mag-i-improve yan. Kasi yung dapat sanang tutulong para po mag-improve yung traffic, itong PNR na biyahe ng Tutuban to Calamba, Calamba to Bicol, tinigil po ng PNR yan. Ang natira na lamang pong bumabiyahe ay yung Naga to Sipokot at yung Naga to Legazpi. Maliit lang po ito. Yung Naga to Sipokot at saka yung Naga to Legazpi. Ang kita po rito ng gobyerno, more or less, doon sa pagre-research ng ating team, ay 20,000 pesos monthly. Yung Naga to Sipokot ho. At yung mga taga Bicol, maintindihan ito, yung mga taga South. Ang natirang biyahe ng PNR, Naga to Sipokot, tapos Naga to Legazpi. 20,000 pesos monthly, mahal pa ho yung krudo, mahal pa yung maintenance ng Riles, mahal pa yung maintenance ng bagon, mahal pa yung maintenance ng tren. Kumpara doon sa hindi nila dapat pinakialaman, PNR Tutuban to Calamba, 23 million pesos monthly po ang nawala sa gobyerno rito. Anong pinalit? Wala. Wala hong masakyan ng tao. Wala po dahil po sa incompetent ang administrasyon ng PNR sa ilalim ni Bongbong Marcos. Winasak po nila yung Riles. Dapat po yan ay elevated track. Tama. Pero meron pong inalat ang Pangulong Duterte nung kanyang presidency ng 10 billion. 10 billion gagamitin po ito dun sa tinatawag na rail alignment or track relocation. Yung rail alignment or track relocation, hindi po kinakailangan wasakin yung existing na Riles.
habang ginagamit po yung existing na release, binubuo po sana yung elevated track para hindi po ma-dislocate, hindi matigil yung biyaheng Tutuban to Calamba at lalong hindi matigil yung biyaheng Calamba papuntang Bicol. Habang inaangat po yung tinatawag nating elevated rail, patuloy pong tumatakbo sana yung mga existing trains at magagamit natin yung mga bagon ng PNR. Subalit, dahil na rin sa incompetence, tinigil po nila. Mga kababayan, alam nyo ito, sa Tutuban, wala na pong hanap buhay doon. Tinigil nila yung Tutuban Calamba na biyahe. Iniwan yung tren sa Tutuban. O di ngayon, buhatin mo yung tren, yung kada bagon mula Tutuban hanggang Calamba. Napakahenyo po ng mga tao sa ilalim ng Marco. Ito po yung mga usapin ngayong halalan, ngayong kampanya. Hindi po yung gaslighting. Hindi po yan. At 300 employees po ng PNR ay terminated. Bakit? Wala na hong biyahe. Anong gagawin ng 300 na yan? Ginusto ba nilang mawalan ng trabaho? Hindi po. Dahil sa incompetence ng mga opisyal ng PNR, nung USEC ng rails ng DOTR, nung ASEC ng rails ng DOTR, yan po ang ginawa nila. 300 empleyado terminated. At yung mga nandoon po sa stasyon sa Tutuban, wala po. Wala nang ginagawa ang tao ron. Anong gagawin nila? Pinasasahod sila ng gobyerno. Mabuti po sa kanila yun para hindi naman mawala ng kita. Pero lugi po sa kanilang gobyerno, lugi sa kanila ang mamamayang Pilipino, hindi naman nila kasalanan. Kasalanan po nung incompetent USEC ng rails, yung ASEC ng rails, at yan nga po yung nagbitiw na. Wala na po sila ngayon sa PNR Wala na sa PNR. Yung dalawa na sa gobyerno pa, nandiyan sa PCO, yung dalawa. Yung isa nag-resign na kasi nga pumuputok na po itong usaping ito. 26,000 daily passengers dislocated. 300 employees ng PNR na terminate. Wala na po silang trabaho ngayon. At yung mga manggagawa dyan sa Tutuban, wala po silang gawin maghapon kundi magkwentuhan. Hindi po nila kasalanan. Wala po silang gagawin. Wala na pong biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. At wala na rin pong biyahe mula Calamba hanggang Bicol. Bakit? Wala hong tren Iniwan ng mga incompetent officials ng PNR yung tren dyan sa Tutuban. Tapos sa kanila winasak yung riles. Imbis na pinapatakbo habang ine-elevate po yung trucks o yung riles, sana tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo. Hindi nga po nag-iisip. Ito po ang mga paksa na dapat nating pag-usapan ngayong kampanya. Hindi yung kung ano-anong name calling at pangungutya na ginagawa nung leader, nung katunggaling, nung partido ng administrasyon. Napakarami hong sinabi kahapon, wag po nating kalimutan yung sinasabing may dugo sa kamay. 200 inosenteng Pilipino patay last year diyan sa Bicol, nalunod. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ang flood control funds. Gusto niyong pag-usapan yan? Sige, pag-usapan natin yan. 200 inosenteng Pilipino patay, nalunod, nalubog sa baha, sa landslide, nalibing. Dahil ninakaw ninyo, kinurakot ninyo yung flood control funds. Iyan ang ating pag-usapan. At ito nga, lumalabas yung incompetence ng PNR. Dapat to elevated track. Tapos, imbis na dapat tinuloy yan dahil papalaparin po yung release, gagawa na yung tinatawag na dual gauge tracks. Meaning, pwede po yung standard gauge train, yung mas malapad para mas maraming makasakay, o kaya yung ating pong luma, yung narrow train. Yung existing po natin, medyo makipot po yun yung lumang train natin. Payat pa, sexy pa, kumpara doon sa standard gauge train. Kasi nga, mas konti pa ang mananakay nung kapanahunan, nung unang dinala rito yung tinatawag nating narrow trains. Meron pong nabili na standard gauge train. Hindi po magamit. Bakit? Hindi nga po pinatupad ng incompetent PNR officials under the Bongbong Marcos administration yung rail relocation at track improvement.
na kung saan gagamitin po natin yung standard gauge train, palala pa rin yung ating pong riles para magamit pareho yung narrow at saka yung standard gauge train. So yan po ang estado ngayon ng PNR dahil sa incompetence. Winasak, tinanggal yung riles nang hindi inaabante yung mga tren at bagon mula Tutuban papuntang Calamba. Anong resulta? Wala na pong biyahe. Hindi po makakabiyaya ang tren. Bakit? Walang riles eh. Tinanggal po ng PNR eh. Paano mo ngayon lalagay yung mga tren na maayos naman at yung mga bagon mula Tutuban hanggang Calamba para sana tumakbo pa rin yung Calamba papuntang Bicol na biyahe? Bubuhatin dapat yan isa-isa nung mga tiwali at incompetent na PNR officials. Paano ho ninyo naisipang sirain yung riles nang hindi tinutulak papuntang Calamba yung mga tren? Natural, higit pong lolobo ang traffic sapagkat 26,000 daily passengers ang dislocated. Ito po ang dapat natin pinag-uusapan. Kaya wag ho kayo magtataka kung higit pang kumakapal ang trapiko sa kalsada. Meron pa silang panukala, tanggalin na raw yung bus rapid system ng tumatakbo dyan sa EDSA. Naiintindihan nyo ba yung pinapanukala ninyo? Tinigil nyo na yung biyahe ng PNR, sinira ninyo yung riles, walang masakyan ng tao, ititigil nyo pa yung EDSA bus rapid system. Saan nyo ilalagay yung bus? Doon uli sa dati, sa gilid, na pag pumarada yung dalawa, hindi na ho tumatakbo yung service road ng EDSA. Ang problema, napakaraming incompetence sa bagay. Yan po ang trademark ng Marcos administration. In budget nga ho natin, nagpapasa sila ng blanco eh. Saan ka nakakita? 6.325 trillion pesos na budget, blanco. Eto pa, natural, gagawin nila ito. Gagawin nila ito sa ating riles, ginawa na nga po nila. And yung binibida pong north route or north route, meron po dyan, yung Tutuban to Valenzuela naman. Wala pong movement ang construction doon. Bakit? May issue yun sa right of way eh. Wala pong right of way yun o di kaya pinagtatalunan pa. May right of way issue po yun. Kung wala mang right of way issue, walang right of way. So hindi po mabubuo yung biyaheng Tutuban to Valenzuela, not in this administration. Hindi po riya mabubuo. Huwag po tayo magpabudol kahit anong press release ang gamitin nila. Kay Alexandra _ at the Philippines. Sayang pala pati yung mga bagong bilin tren ni Duterte nung term niya. Alexandra, tama ka. Yung bagong train, yung galing Japan, yung tawag po dyan ay yung standard gauge train. May gamit po yan. Kaya po nagpondo ng 10 billion. 10 billion si Pangulong Duterte para doon sa rail alignment at track relocation. Subalit hindi nga po ito ginawa at ipinatupad ng kasalukuyang PNR administration. Bakit? Ako tingin ko, pinag-iinteresan nila yung 10 billion na inalat ni Pangulong Duterte. Subalit matibay po yung proteksyon yun. Hindi pwedeng gamitin o realign yung 10 billion na yan kung hindi para lamang yan sa rail alignment at track relocation. Hindi po nila magawa. Hindi nila pinag-aralan, kaya binaklas nila yung riles nang hindi itinutulak o linilipat yung tren mula Tutuban papuntang Calamba. At sana kung ginawa nila yan, kung nag-isip po sila ng kaunti, kahit kaunti lang, meron pa usa ng biyaheng Calamba papuntang Bicol. Wala na po lahat yan. Ang natira ay yung Naga to Sipokot at yung Naga to Legazpi. Magkano po kita ng PNR dyan? 20,000 pesos monthly more or less. Kung iahambing mo doon sa Tutuban to Calamba na 23 million pesos monthly more or less. You just have to do the math. Tingnan mo yung book of accounts ng iyong kumpanyang pinatatakbo. Bakit mo titigil yung PNR Tutuban to Calamba nang wala ka pang alternatibo? Hindi ho ba incompetence na maliwanag yan?